Maraming diesel drivers ang hindi alam na unti-unti nilang sinisira ang makina nila dahil sa maling gawi. Matibay ang diesel engines pero depende ito sa pag-aalaga. Ang estilo mo sa pagmamaneho ang magtatakda kung tatagal ito ng 500,000 kilometro o masisira agad bago pa umabot ng 150,000. Narito ang 5 karaniwang gawi na sumisira sa diesel engine mo nang hindi mo namamalayan. Kung nagmamaneho ka ng diesel, hindi mo pwedeng palampasin ito. Magsimula tayo sa unang gawi, ang madalas na maiikling biyahe. Idinisenyo ang mga diesel engine para sa mataas na temperatura, kaya kailangan nila ng oras para uminit ng husto. Pero kung puro maikling biyahe lang ang ginagawa mo, gaya ng pagpasok sa trabaho, paggrocery o paghatid sa mga bata, hindi naabot ng makina ang tamang temperatura. Nagdudulot ito ng malalaking problema. Una, ang pag-iipon ng carbon sa EGR system na nagre-recirculate ng exhaust gases. Sa tagal, bumabara ang deposito sa hangin, nagpapahina ng takbo at sumisira sa makina. At hindi lang yon. Pinipigilan ng maiikling biyahe ang maayos na regeneration ng diesel particulate filter o DPF. Dahil dito, naiipon ang uling sa filter na nagdudulot ng pagbabara at back pressure. Nariyan din ang langis. Kapag hindi uminit ang makina, ang condensation at gasolina ay humahalo rito na sumisira sa proteksyon nito. Ang maiikling biyahe ay kalaban ng diesel engine. Kung nakadiesel ka, pagsamahin ang mga lakad para uminit ng husto ang makina at manatili itong maayos. Ang pangalawang bisyo ay ang pagpapaandar ng iyong diesel nang naka-idle sa mahabang panahon. Maraming may-ari ng diesel ang nag-aakalang walang masama sa pag-idle o nakakabuti pa nga ito sa makina. Tutal, ang mga truck ay laging naka-idle naman, hindi ba? Pero ang totoo, ang matagal na pag-idle ay maaring magdulot ng seryosong pinsala. Ang matagal na pag-idle ng diesel engine ay nagreresulta sa hindi maayos na pagkasunog ng gasolina. Nagdudulot ito ng carbon buildup sa pistons at injectors na nagpapababa ng performance. Mabilis din nitong pinapabara ang FAP na nangangailangan ng madalas na regeneration o mahal na pagpapalit. Higit sa lahat, delikado ang paghalo ng gasolina sa langis. Sa mababang RPM, lalo na kung cold idle, maaaring humalo ang gasolina sa langis. Pinapalabnaw nito ang langis, kaya nababawasan ang proteksyon sa makina. Kung hihinto ng matagal, patayin na ang makina. Nakakatipid ito sa gasolina at nagpapahaba ng buhay ng makina. Ang ikatlong ugali ay mapanganib at madaling makalimutan. Maraming diesel drivers ang nag-aakalang dahil sa tibay ng makina at kalidad ng synthetic oil, pwede silang maghintay ng 15,000 hanggang 20,000 kilometro bago magpalit ng langis. At sa totoo lang, madalas na ito ang inirerekomenda ng manufacturer o ng maintenance manual. Pero heto ang totoo, kung mahalaga ang kalusugan ng diesel engine mo, masyadong matagal na ang interval na iyon. Mas mainit at mas stressed ang diesel kaysa sa gas. Hindi lang pampadulas ang langis. Kailangan nitong labanan ang uling, krudo at kemikal mula sa EGR at FAP. Habang tumatagal, naiipon ang dumi at humihina ang proteksyon ng langis, kahit synthetic pa ito. Kaya, kailan ba dapat magpalit ng langis? Magpalit kada 8 hanggang 10,000 kilometro, lalo na kung naghahatak ng kargada, madalas mag-idle o bumibiyahe sa maalikabok na lugar. Ito ang tamang paraan para manatiling maayos ang lubrication ng iyong makina. Huwag mong hintayin na magmukhang madumi ang iyong langis. Sa diesel, normal lang ito. Ang tunay na problema ay ang mga hindi nakikita, microscopic wear, acidity at paghalo ng gasolina sa langis. Ika-4 na habit, ang biglaang pag-arangkada habang malamig pa ang makina. Paandarin mo ang iyong diesel. Magdamag itong nakaparada kaya malamig at malapot ang langis. Tapos diretso ka sa highway at bigla mong tatapakan ang accelerator. Delikado ito. Kapag malamig ang makina, hindi pa sapat ang ikot ng langis. Dahil dito, ang mga piston, cylinder wall at turbocharger ay tumatakbo ng kulang sa langis. Nagdudulot ito ng gasgas at maagang pagkasira. Dahil sa mataas na compression ng diesel, ang pag-arangkada agad ay nagbibigay ng matinding stress sa makina. Lalo na ang turbo, na mabilis umiikot. Ang pagpilit dito ng hindi pa lubos na lubricated ay tiyak na magpapaikli sa buhay nito. Kaya ano ang solusyon? Simple lang, dahan-dahan lang sa accelerator habang hindi pa optimal ang temperatura ng makina. Nagbibigay ito ng oras para lumabnaw ang langis at magawa ang trabaho nito. Maliit na pagbabago, pero malaki ang epekto. Ang ikalimang gawi ay ang madalas na nakakaligtaan kahit ng mga bihasang driver, ang hindi pagpapalamig sa turbo.
Pagkatapos bumiyahe ng malayo, humila ng mabigat, o magmaneho ng mabilis, sobrang init ng turbo mo. Kapag pinatay agad ang makina, maluluto ang langis sa loob nito. Ito ang oil coking. Sa katagalan, nagbubunga ito ng carbon deposits na bumabara sa daluyan ng langis, nakakasira sa cooling at sa bearings ng turbo. Kapag nasira ang iyong turbo, mapapaharap ka sa malaking bayarin sa pagkukumpuni na madaling aabot ng libu-libong euro. Madali lang itong iwasan. Hayaan lang naka-idle ang makina ng 30 hanggang 60 segundo pagkatapos ng mahabang biyahe. Pinapanatili nito ang daloy ng langis para lumamig ang turbo na umiiwas sa oil coking at nagpapahaba ng buhay nito. May turbo timer ang ibang diesel pero kahit wala, sapat na ang maikling pag-idle. Bonus tip, huwag balewalain ang kalidad ng gasolina. Hindi pare-pareho ang diesel. Ang mababang kalidad o kontaminadong gasolina ay sumisira sa makina mula sa loob. Maaari nitong barahan ang mga injector at filter at sirain ang high-pressure pump. Ang kontaminasyon ng tubig ay partikular na mapanganib. Nagdudulot ito ng kalawang sa fuel system at di maayos na pagkasunog. At huwag mag-akalang ang diesel sa lahat ng gasolinahan ay may magandang kalidad. May mga nagtitipid o hindi nag-aalaga ng tangke. Kaya magpagasolina lang sa subok na istasyon, gumamit ng fuel additives kung kailangan, at regular na linisin ang water separator. Kailangan ng diesel engine ng malinis na fuel para gumana ng maayos. Iwasan ang 5 gawin na ito: maikling biyahe, sobrang pag-idle, pag-arangkada habang malamig, agad na pagpatay ng mainit na turbo, at paggamit ng mababang kalidad na fuel. Mukhang walang halaga, pero ito ang dahilan ng maagang pagkasira ng makina. Ang magandang balita ay lahat ng ito ay maiiwasan. Alagaan ang iyong diesel para sa mas magandang performance, lakas at tibay ng makina.